Magandang gabi po muli sa ating lahat. Ako po si Brother Michael. O si Brother Grad. Ako po si Brother John. And welcome back sa hindi masyadong late night after session fellowship episode 23. Let's go. May energy ah. Tita, may sakit May yan. Hindi energy. tayo. Grabe. After 1 week na After 1 lumipas. week na nakaratay sa kama. So, kamusta naman? Kamusta pala ang kamusta ang buhay may sakit? Brother John. Medyo okay naman na. Onting hilo. Onting exercise pa. Wala pa to. Tama yan, magpabinat ka. Tama yan. Ay, di. So, kamusta naman ang mga buhay-buhay natin? Kamusta naman ang buong sanlinggo nyo? Kamusta? Base sa Ako tong nakahiga. mga nangyari ngayon sa buhay natin, kamusta naman? Wala. Ano nangyari last time? Para malabhang sakit. Ano ba? Okay naman. Itong araw nagpahinga. The typical okay question. Ay, okay answer. Diba? Okay. Okay, guys. Sa akin, medyo hindi maganda dahil una sa lahat, may nangyari na hindi maganda, 'di ba? Sa isa sa mga kapatid natin sa pananampalataya ay kinuha ng kanyang buhay. 'Di ba? Kung kilala niyo siya, Okay. kahit na na maraming may galit, maraming may ayaw sa kanya, pero ginamit niya yung platform niya para spread din ng gospel, para ipakilala ang ating Panginoon Jesus. Hindi lang talaga naging maganda yung, kumbaga ganun talaga respond ng sanlibutan. And the silence him. Yeah, we can say na sinilence siya, pero I think hindi tawag dito, that's not enough kasi hindi lang siya ang naganon, 'di ba? Remember, even Jesus Christ sinilence nila. Yep. Diba? Pero mas lalo pa rin nag-spread ang mabuting balita dahil sa pangyayari yun. So, ewan ko sa inyo, pero yung point na yon na nangyari sa buhay ng kapatid natin sa pananampalataya, actually nakita ko rin yung sarili ko na na parang, am I ready na rin ba sa ganon? Diba? Na grabe kasi 'di ba? Gumising siya payapa, peaceful, happy, tapos of course gagawin lang niya yung paglilingkod na yon, 'di ba? Then unexpected, 'di ba? Diba? Kaya nakakalungkot siya, pero yung ginawa niya kumbaga actually dapat ginagawa talaga ng bawat mananampalataya. Bold niya. Yung boldness niya na ipakilala si Jesus Christ, 'di ba? And ako minado sa sarili ko, I think yung ganong kumbaga boldness, yung katapangan niya, kahit ako wala nun. Pero I'm praying na one day, 'di ba? Kasi lahat tayo darating sa ganun eh. Ever since na tinanggap natin si Jesus Christ,
ever since na nag-decide tayo na tanggapin si Jesus Christ sa buhay natin, sinabi na ni Jesus Christ yun na the world will hate us. Diba? It's up to us na lang ba talaga kung we're going to, alam mo, pangahawakan natin yun. Diba? Kasi right now, the, yung mundo hindi gumaganda. Yeah. Diba? Nangyari lang sa atin, wag na tayo lumayo. Ngayon, sa bansa natin, Diyos ko po, ano nangyayari? Kabila na yung pagre-reveal ng mga hindi magagandang ginawa sa bansa natin, di ba? Na-spill na yung beans. Hmm. Di Di na na sa mga natin, ibang di na natin kailangan i-open yung topic, pero ah hindi na siya hindi na siya iba sa atin eh. Kasi alam ko alam na, di ba? kahit sa ibang bansa nagkakagulo na. Ang ibang bansa nagkakagulo na rin. And I think talagang na lang, only time will tell kailan darating si Lord. Lapit ka Pero na. ang question kasi doon, pag dumating ba si Lord, ready na ba tayo? 'Di ba? Ewan ko, para sa akin, siguro bago tayo pumunta sa natin, pag-usapan, lang natin, bigyan lang natin ng konting oras yung ganitong usapan, 'di ba? Ano yung view nyo ngayon sa nangyayari ngayon sa world? Bilang kabataan, ano ang kumbaga nasa isipan nyo? Sa mga nangyayari ngayon. Hindi lang sa bansa natin, sa ibang bansa. Kung general bang Parang ako ngayon. Diba? Kamusta? Ano bang nyo bilang kabataan? Arrogant. Para sa akin, arrogant pa ako. Parang hindi ko pa masyado siya binibigyan ng pansin since I don't know if because part of me na knowing na since sa Bible sinabi na mangyayari mga ganang stuff. But part of me also parang parang nag-hope pa na since young pa parang maybe hindi pa. But alam mo yun, since ayan nga katulad ng kasi dalawang bansa yung since nababalitaan pa lang natin nga and one down sa ating isang down sa ating yun katulad dun sa nangyari sa ating kapatid. So parang nakaka-bother siya na now nangyari yung gano'n. I mean, parang may takot din na may ready to die for Jesus Christ. Kaya siguro parang alam mo yun, andun pa rin yung doubt sa mind ko na siguro wala pa yun, bata pa ako. Parang baka bigyan pa ni baka may time pa Lord na papalakihin mo muna kami unti. Palakihin mo muna kami unti ng mga youth sabay dun mo ibubuhos. Pero I really don't know, parang ano, siguro siyempre I'm scared also. Parang part of me rin iniisip na may kulang ba ako sa experience ng isang matanda, ang katulad ng tatay ko, tulad niyo. Parang, parang parang ano Matanda ka yun, na pala dyan. hindi, ikaw. Grabe, sakit Kaya nga, Hindi, parang, matanda ka na. hindi, parang parang, Ito. parang kailangan ba ng third, pero paparanas mo ba yung katulad ng pinaparanas mo sa'kin, or are we that ready na? Like, alam mo yun, it's really hard kasi parang since ito nangyayari ngayon, 2025, what will happen pa sa next year? The intensity of nangyayari sa mundo natin. So, alam mo, andun nakakatakot din pero andun pa rin yung pag-ignore na, di pa yan. Meron pang time. Okay dyan. Eh, para sa akin, no, malaking pagbabago. Iba na 'to, iba na yung nangyayari ngayon, although siguro, hindi na rin, parang normal sa atin na, or hindi bago yung narinig nating mga balitang kasi, kahit noon pa may ganitong nangyayari. Pero para sa akin lang naman ay yung mga nangyayari sobrang iba siya, kaysa sa
mga nangyari po sa mga gaya nung nangyari sa isang kapatiran natin, 'di ba? Actually nagising ako nung umaga, gulat na gulat ako sa nangyari sa nakita ko. And then, napapaisip ako minsan kapag kung ito bang mga tao na 'to ay tao ba talaga, 'di ba? Kaya nilang gawin yung mga bagay na sa kahit sa, um, ipakita na sa buong mundo yung ganito. Pero, you know, um, as a Christian, 'di ba? I think ine-expect natin 'tong mangyari, 'di ba? As a sign of, yun nga, itong talagang palapit na yung paradito ng ating Panginoon Jesus. And then I think it's just telling us more to, um, prepare for everything and sa mangyayari, lalo na sa pag-endure, mga, hinaharap natin. And then, siguro sa bansa natin, sobrang sobrang daming sobrang daming gulo na nagaganap. Ang gulo na, gulo doon, Tama. gulo everywhere, 'di ba? Pati kahit mismo kabataan, ano, tawag dito, tapang, gusto sumali sa mga rally, eh. Kaya nga ng Grabe, mga students. hmm. Ayun lang siguro para sa'kin, sobrang laki lang ng change or grabe yung impact talaga ng, PES saan. Hmm. Mahirap, super hirap. Oo. Kahit ako napapaisip din sa mga ano sa ah, ah, para sa akin siguro okay lang siguro mag-rally sila. Pero ayoko lang din na alam mo 'yun, ang naano ko is from mula sa mga nangyayari ngayon, nagkakaroon na kasi ng deaths. May mga ano na, may mga 'di ba? May Revolution. nagkakasakitan. I think normal 'yun sa rally, may mga nagkakasakit. Pero beyond that, 'yun ang medyo hindi maganda para sa akin. Na of course kung gusto naman natin ng pagbabago, 'di ba? Hindi naman kailangan na humantong sa alam mo 'yun, that kind of change na hindi siya maganda for me. Parang I think na ah 'yun nga tulad nung sinabi mo, 'di ba? Are we still even like parang nadi-distinguish pa ba kung sino tao diyan? Sino, 'di ba? Normal ibig sabihin ba normal na 'yan na ginagawa ng tao, 'di ba? Yung ganyang mga pangyayari. Pag hindi mo gusto ang isang bagay, ah, ah, ang solusyon mo kaagad is to, take their life, Violence. 'di ba? Silence in the form of taking their life. I think hindi naman, 'di ba? Pero yun nga kung kung talagang um I think I still believe na kahit paano may chance pa rin for peace, 'di ba? Pero who knows? Hindi natin alam. Mahirap yung ginawa kapatid natin. Oo, hindi natin alam na 'di ba? Pero siguro naging successful yung ginawa ng kapatid natin since ano yung katulad ng Base sa mga na nakita ko naman, uh, I think may impact talaga nangyari. Kasi may nakita akong article na na alam mo 'yun, even though hindi siya um hindi siya uh, agreeing in the political views ng kapatid na 'yun sa pananampalataya.
ano eh, shinare niya ang Panginoon sa kanya eh. And yung tao na yun, galing siya sa LGBT. Oh, um, hindi man siya nag-agree sa mga political views niya nung kapatid. Pero pinakilala niya si Jesus Christ. And then nabago siya. Lagi niyang pinaproclaim na I'm saved. So, hindi niya yan kinakahiya. Grabe yung ano, 'di ba? Kaya kahit ako dapat ganun din ang maging ano natin eh, na more ang importanteng mangyari si Jesus Christ ang may pakilala talaga natin. Si Jesus Christ ang ma-reveal, 'di ba? Kahit na anong ginagawa mo, dapat si Jesus Christ pa rin ang ang pinapakilala mo, ang 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 inihahayag mo kasi si Jesus Christ lang naman ang katotohanan eh, 'di ba? Everything outside Jesus Christ, sorry to say, pero they are not truth, hindi katotohanan, 'di ba? Yun lang. Um, patuloy pa rin din natin silang ano, pag-pray natin yung nangyayari, 'di ba? So, kamusta naman ang youth fellowship? Hmm. Kamusta ang youth Update sa fellowship? UTL. Nagkaroon division. Hindi, pero ano, Ano nagkaroon parang, division? Ano, may parang, rally na rin sa church? ah, parang ano, since nagre-request yung pastor namin ng help, dinivide mo namin yung group ng youth. Yung others is mag-visitation sa youth. Then, yung iba is, which is us, mga boys, tumulong sa pag-work ng bahay. So, ano doon ang umpisa natin pag-usapan? Sa amin muna. Sa inyo daw Yung muna. O, ayun yung alam kamusta? namin. Kamusta Ano naman, pagpa-part-time? goods lang. May kita sa mo. Next week. Or ganun. Kumita na. Taga, May kumita, blessing. kumita. Taga pintura lang. And then, yung Pumaldo na. pinakaano. Wild of wild. Oh, After ilang days sa kaiga, napakilos ko tong katawan na to. So, yun. ayan, nagpintura na kami. Yun. O, di man lilibre ka ng Pintura. burger. Yan. Oh, order na ba ka? Sundata. Sundata. Ayun na naman, nagpintura lang tapos tumulong kami sa mga kasama namin doon din. Nag-aayos din sila kuya, mga unang napunta doon. And then, sa kanila, nakita lang siguro sa kanila, sa youth fellowship, parang kanila earn na din ata sila punta. Hmm. 4 to 5 ata silang mga youth pumunta doon. And then, sadly, hindi ko sila nakita. Sila, sila Cherry or Esa doon sa picture. So, So, kamusta naman daw youth dun sa fellowship. kamusta naman ang visitation? Ko na kuha yung full details, but okay naman yung ano, buti na kahit wala kami doon, parang nakamanage sila na makamusta yung mga kapatid natin, and kahit ma-share yung mga share kanina sa worship service. Nice. Speaking of worship service, the power of the cross. So, ano yun? Hindi ko alam eh. Oh. Nakakatulog talaga ako sa harap ngayon. So, kamusta naman ang worship service? Good din. Ayun naman. Hmm. Okay. Ewan ko. Ano, tapusin na natin yung podcast? Okay naman pala eh. Parang parang cool. Parang parang maganda kung magtuloy-tuloy. So, lang, parang since ang dami nangyayari sa world natin, ang sarap makinig ng Word of God. Since like,
ah, ang kalakasan na lang talaga na yun nga, ganda ng tinuro kanina since it portrays kung ano yung need natin today as Christian. So ano ba yung need natin today? So, katulad nga kanina, sabi, the power of the cross. Yes, power Inulit of mo the lang yung cross. sinabi ko eh. So bakit nga natin need? Kasi it gives us power. It give us power. Joke. Ba't wala akong maramdaman. Ito kasi, parang, base kanina, parang pinakita sa atin na how sa mga disciple nakatulong yung not only yung perspective nila, but kung paano nakatulong sa faith nila on understanding the message of the cross. Kaya, parang ano man, ito yung naging strength nila para mag-keep pushing forward. Not because parang kaya nila or magaling sila, but they hold on dun sa pinangawakan nila lang itong nag-aaral natin, the power of the cross. Yun lang naman. Para sa akin, I think, grabe din yung, yung, yung turo ngayon itong umaga, di ba? It's like, kinakausap tayo. Um, sa nangyayari ngayon, kinakausap tayo through these teachings, di ba? Parang nire-remind sa atin or sa atin yung what is a cross? Ano yung power ng cross? Kasi parang nakakalimutan na ng lahat. Obviously sa mga nangyayari these days. Uh, it was for me, it was pagtawa na ako. Binabanggit ulit yung ginawa or yung mismong cross. Bakit siya naging significant sa mga buhay natin, diba? And we all know that the cross is not just a cross, pero ito yung simbolo sa the greatest love that God has shown us, diba? The greatest blessings na ma-receive ng tao, mankind. And then, um, ang dami tinuturo ng cross, ganina, especially. So Ang pwede ka daming bang bullet magbigay ng halos napala na ako eh. Pwede ka bang magbigay ng ano ba yung mga tinuturo ng cross sa atin? Sige. Well, ang dami ng bullet, kaya medyo nalilito ako, uy, isang bullet na naman to. Pero yung, I think ito parang, sa message, no, saan? is, nasa the message of the cross is humility, diba? Tingnan natin verse. Philippians chapter 2, verse 6 to 7. So, who only existed in the form of God, did not regard equality with God as something to be grasped, but emptied himself by taking on the form of a slave, by looking like other men, and by sharing in human nature. Makita natin dito yung humbleness na pinakita. Disregarding, di niya sinabi doon, di ba? Hindi niya kino-compare yung sarili niya, the same as the higher ups. Despite sa despite na alam niya that pinadala siya dito, he still has the heart to lower himself down, diba? To uh, uh, to be humbled by the cross. There's, and then yung isa pa dito is the message of the cross is freedom. Yun sa Romans chapter 5 verse 10. So daw, for if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, how much more since we have been reconciled, we will be saved by His life. Diba? Then, naportray na dito yung the love that God showed us, how He freed us from our curse, diba? Kasi we were bounded by death. Dahil sa Kanya,
kaya niyang ibigay yung sarili niyang buhay, no? In exchange sa sarili nating buhay, no? We were meant to die, but due to His love, no? And then yung uh, yung promise niya, or what He needs to fulfill, He did it for the love of us, di ba? Para ma-free tayo, and then magkaroon ng access ulit sa ating mga Panginoon Diyos. Because through Christ, or through the cross, is the only way to reach God, or to please God. Kaya nga sabi ng pastor natin kanina, Christ uh is the only holy one, di ba? The most acceptable uh, sacrifice for God. So, ayun lang siguro sa akin. Okay? Yun lang? Yep. So, pero bakit ganun? Bakit kung yun ang kahalaga ng cross sa atin, tulad ng sinabi mo, humility, tapos freedom, bakit sa current happenings na nangyayari sa atin, lalo na sa sanlibutan, bakit parang walang nananampalataya din sa cross? Kasi sabi mo, it gives freedom. Mukha ba may freedom ngayon? Complete opposite. Bakit? Bakit ganun? Palagay nyo. Kasi sabi nyo, kailangan natin yung power ng cross. Pero bakit parang sa current happenings na nangyari sa libutan? O wag na tayo lumayo sa Pilipinas na lang. Bakit parang walang parang walang power? Bakit? Wala sa worship service yan, no? O bakit? Bakit parang wala atang dito? Wala atang tumatanggap ata sa power na yun. Kasi tingnan mo yung nangyayari. Akala ko ba freedom? Mukha bang may freedom sa nangyayari ngayon sa atin? Kasi tingin ko yung problem ngayon is katulad ngayon, if tinuturo ng cross is humility, diba? Like, previous na pinag-aralan natin is Paano tinuro ng cross yung humility? Paano tinuro so sinasabi mo ba na yung cross tinuturuan tayong magpakumbaba? Yes. How? I think because parang how Jesus set example for us. So bakit kailangan natin magpakumbaba? Diba? Kasi parang tingnan mo, if the cross has power, and we need that power, sabi niyo eh. We need that power of the cross. Then, bakit kailangan natin magpakumbaba?
I think because we're forever debt for what he did to us. Ha? Yeah. Mm, 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 mm. Wait lang. Mm, Kasi this, uh, before, diba, like sabi sa Colossians chapter 2 verse 13, at nang kayo mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at di tugtulig ng inyong laman, ay kanyang binuhay kayo na niya, ay pinatawad sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan. Alam mo yun, parang andun yung, parang, ah, like, we're in depth sa ating Panginoon, or like, what He did for us. Kasi no one can ever pay it eh, kung ano yung ginawa niya, you know? So, anong connect nga nun? So, dahil ba doon, yun ang pagkakaintindi natin ng power of the cross? Na Hindi, meron parang, tayong utang sa Panginoon? ano kasi, like, katulad ng sinabi niyo dyan, like, marami yung sinasabi ng power of the cross. Hindi lang, parang ano siya, Yes, ah, kung marami nga siyang, yun nga eh, kung maraming, yung sinasabi na marami yun, bakit sa nangyayari ngayon, bakit parang walang tumatanggap do sa power na yun? an, kasi kanina Ano bang mensahe ng cross sa atin? ano? What? Ano bang mensahe ng cross sa atin? Sa, 'Di ba? Ano bang kumbaga, ano bang inililarawan nung cross na yun para sa atin bilang mga mananampalataya? because of the cross, because of the cross, ano, we became children of God. Diba? We were freed. We become children of God. So pwede na dahil doon, pwede tayong mag-rally. Pwede na tayong mangurakot. Yeah, I Then think, why? Bakit parang sa current na nangyayari sa atin sa sanlibutan, bakit parang, alam mo ba yun? Alam mo yun, di ba? If the cross is significant to our lives, bakit ganyan bang epekto ng cross sa sanlibutan? Hmm? uh, I think parang ano eh, parang not everyone kasi believes sa ano eh, ginawa ni Jesus sa atin. Kaya ganyan, na, ano yun, that's why that's happening. Sure ka na? Because, hindi, parang kasi yung, ah,
Kasi yung power of the cross is like, ito yung yung parang, para sa base sa akin, parang kalakasan sa pananampalataya natin. But how it being powers, ay lang, pala. Nagets ko rin kasi. Kasi, kasi sabi, di ba yung katulad ng pinag sa John na hindi inaccept ng mga tao yung light, and instead they love the darkness. The point na they don't want even kahit yung kalwalhatian ng Diyos, but yung kalwalhatian ng men. So, kaya hindi nila tinanggap yung cross. Yes, I think so. Kasi, I think, kaya ganun. Marami kasing nakaka-misunderstood dun sa cross. Diba? Of course, the cross has the power. The cross of Christ shows power. Diba? Pero, yun nga anong power ba yun? Diba? Doon kasi kaya nga maraming nami-misunderstood dahil doon. Kaya nga, tingnan mo, ang gulo. Yan din ang reason bakit ang daming religion eh. Huwag na tayo lumayo even sa Christian sa pananampalataya, 'di ba? Bakit ang daming churches? Iba-iba tinuturo. Why? Because they understand the cross based on their own understandings. Kaya nga yun. So, they think dahil ang cross ay may kapangyarihan, They can revolt, parang ganun. they think na yung cross, they give them power. Power to what? Diba? Kaya nga may mga mananampalataya, they think they are above more than others eh. They think na mas superior sila. Why? Because they understand the cross the way they want to understand it. They think of them as superior. Meron namang iba, they understand the cross based on their other interpretation. 'Di ba? Pero ano ba kasi yung kapangyarihan ng cross? Ano ba? Sa atin sa church, ano bang kapangyarihan ng cross? Kaya rin ang Of course, through the cross, we understand the power of the cross. We become God's children, of course. Pero yun lang ba? Dahil ba doon sa cross, we became dahil sa cross ng Panginoon Hesus, 'di ba? We became God's children, but ibig sabihin ba noon lahat na ng tao anak na ng Diyos? No. 'Di ba? Kaya nga nagkakaroon sila ng maling interpretation. Kaya nga dahil doon, they think okay na magkasala kasi anak na tayo ng Diyos eh. Okay na magkasala kasi anak na tayo ng Diyos. And some other
thinks na walang mapupunta sa impyerno kasi lahat anak na ng Diyos. Kasi yun ang tingin nila. Kasi yung cross dahil doon. But is that true? Di ba? Hindi. Shouldn't. Kasi yun ang kailangan natin unawain. Ano ba yung significance ng cross ni Jesus Christ? Yun ang kailangan nating maunawaan. 'Di ba? Of course, sabi pa nga doon, ano pa ba yung kapangyarihan na idulot nung cross ng Panginoon? 'Di ba? Sabi doon, because of the cross we became righteous. Dahil sa krus ng Panginoon Jesucristo naging matuwid tayo sa paningin ng Diyos. But excuse na ba 'yon? Para dahil yun nga, dahil matuwid na tayo sa paningin ng Diyos, is that an excuse na ba para hindi na tayo gumawa para gumawa na tayo ng masama sa iba? Some people abuse that because they said we are all righteous already. Of course, the cross also, because of the power of the cross, we are also free, not just from sin but also from curses. 'Di ba? Hindi lang sa kasalanan kundi pati sa sumpa. Pero meron bang nag-a-abuse doon? Meron. Because they don't understand. Kaya tulad ng sinabi ko, 'di ba? Some people dahil sinabi daw na we are free from sin, so pwedeng tayong gumawa ng kasalanan. And then hindi na tayo masisita dahil sa kasalanan kasi pinalayan tayo sa kasalanan. Abuse. 'Di ba? And because of the power of the cross, sabi nga doon, we become rich. At dahil doon, dahil hindi nila nauunawaan ito na mabuti, some people misunderstand it also. Kaya nga dapat daw ang mananampalataya hindi naghihirap, dapat mayaman. Nakakaya naman sa mga alagad. Nakakaya sa mga disciples si Jesus Christ. Walang mayaman sa kanila. Oh. Oh yeah. 'Di ba? May muntikan na. But they interpreted the power of the cross based on their own understanding. That's why they fail. Even now. 'Di ba? Bakit nagiging ganito yung sitwasyon natin in our country? Because sabi nga sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, 'di ba? Because some people think that the message of the cross is foolishness to them. Meaning walang kabuluhan. Walang kwenta. That's why they think the power of the cross is foolishness. Kaya mapalad ang mga mananampalataya, mapalad tayo, 'di ba? If we understand the power of the cross. And I think if we understand the power of the cross, our perspective, our ways, our life will be changed because we understand it. 'Di ba? Kaya nga hindi mo pwedeng sabing naintindihan mo ang
ang krus ni Kristo kung hindi nagmamanifesto yung yung krus ni Kristo sa buhay mo. Diba? Because I think the power of the cross, kung ako tatanungin nyo, the power of the cross, it shows love. The love of God. That's the power of the cross. It shows the love of God. Why? Because remember, the cross represents us. Sabi nga, di ba? Sabi nga sa Romans chapter 3 verse 23, we fall short in the glory of God, meaning because of our sin, we are not worthy. We are not worthy in the presence of God, in the sight of God. That's why we are condemned. We are bound to go to hell because of our sins. And yet, because God loves us, di ba? God loves us so much. He showed that love on the cross. Di ba? Mismong siya yung instead of us dying on the cross, because we cannot pay our sin. Why? Because we're not perfect. And we understand through the sermons kanina, di ba? That God only accepts in the Old Testament those sacrifices na considered blameless. Meaning holy, walang kapintasan, walang sakit. Meaning perfect. And we are not perfect. Why? Because sin corrupted us. And yet, through the grace of God, through His love, diba? He sent His Son, Jesus Christ, to die on the cross in our place. Diba? Kaya nga dun papasok yung word na through the blood of Christ, we are redeemed. We are redeemed. Diba? Pinaunawa sa atin yan, diba? Ano ba yung ibig sabihin ng word na redeemed? Redeemed. Past tense pa nga, redeemed, diba? Ano ba ibig sabihin nun? Tatlo yun. Una sinabi. Tatlo yan eh. Tatlo. Agorazo. Oh, Ito, anong sabihin nun? agora. Sabi dito, term that literally means to buy or to purchase. Purchase man. Buy and purchase. Mhm. Yung isa, exagorazo. Kapag binili na, bawal na mabenta ulit. So, Mhm. and then yung last one, Lutro. lutro. Ano siya, parang ransom daw. Kailangan bayaran para mapalaya. Yan. Ang bail. Ang ganun. Diba? So, ibig sabihin, that love, diba? Kaya nga bilang isang mananampalataya, kailangan natin unawain why God redeemed us. 'Di ba? Why God redeemed us? So kaya tatanungin ko, bakit tayo ni-redeem? Based dun sa word na 'yon. Bakit tayo ni-redeem? Siguro, because hindi lang out of love, but hindi natin kaya man. Kasi just siya eh. Parang, alam mo yun, pwede niyang, sabihin natin, parang, Di mo naiintindihan tanong ko. yeah, parang Di mo naiintindihan tanong ko. Tanong ko, bakit tayo ni-redeem? dapat tayo na-redeem. Oh. And based dun sa mga pinagsasabi yung word na hindi ko maintindihan, dapat na-get yun na yung tanong ko. So, bababawang ko pa.
So, tatagalogin ko na. Based dun sa mga sinabi nyo, bakit tayo binili? Kasi redeemed eh. And sabi nyo, ano ba yung redeem? May binanggit pa kayong mga words na extraterrestrial na hindi ko maintindihan. Na ang meaning naman pala is to buy, to purchase, cannot be sold, must be paid. So, in short, binili tayo. Bakit tayo binili? O, kasi mura Kasi tayo, 50% discount, ganon. Oh. discounted lugi. Kasi Think parang hindi makinabag yung hindi bumili sa atin. Si Kristo na mismo yung ang nagmamahal sa atin eh. So, gaya yun nung isang meaning, di ba? Pag binili na, bawal na ibenta ulit. So, tanging si Kristo lang yung dapat makikinabang sa atin. Kaya nga, And pero si bakit nga tayo understand. binili? Para pakinabangan ni Kristo? Ganun ba sinasabi mo? Kasi sabi mo, para pakinabangan. So, binili tayo ni Jesus Christ para pakinabangan. In short, love, katulong tayo, ganun. kasi loves us. So, love niya tayo, bibili niya tayo para pakinabangan. Hindi. Kasi sabi ni brother dyan, para pakinabangan. Oh. Hindi pala, hindi. And yet, yung tanong ko pa rin, bakit tayo binili? Oh. Why are we bought? Kasi mura ba? Kasi may 70%. Hmm. Ba't tayo binili? Oh, bakit tayo binili? Di Ano, natin. may nakalagay sa ulo natin na na price tag. Buy one, take one. Buy one, take one. Buy one, take Buy all. one. Buy one, take all. Buy one, take one. Kasi di natin kayang bayaran sarili natin. Tayo? Ano? I mean, hindi. What am I meaning around? Oh. Bakit? Kasi kung hindi natin alam yan, hindi natin naintindihan yung power of the cross. We don't understand the cross. Ah, Oh, wait. so why? Bakit tayo binili? You're bought. Kasi ang mga tao. Hmm. Nako po. Oh. Oh. Bakit tayo binili? Hindi ba't eh? Oh, what?
Hmm. Tama ba parang we were given a chance to be his children, kaya tayo binili? We are given a chance to become children. Of course, nandun yun. Yun nga power ng ano eh, ng cross eh. Pero bakit niya tayo binili? Kasi ano eh, Kasi, kauntungan natin kasi to. kung sinabi mo para gawin tayong children, ano bang kalagay ni Adan tsaka ni Eva bago sila magkasala? Hindi ba sila anak ng Diyos? Anak, Weh, tama ba? ewan ko, ano ba? Parang di ko Or, sigurado, kaya sabi ko, weh, anak ba sila ng Diyos? yes, Weh, sigurado ka? yes. Paano mo nasabi? Kasi ano sila eh, they have, uh, they're following God. Ulitin ko, Or, last podcast natin, di ba? If you're going to tell something, you must have proof. Kaya hindi tayo makapag-witness. We don't have proof. Oh, paano naging may katunayan ba na si Adan anak ng Diyos? Ha? May katunayan ba? Brother Jan, si Adan ba anak ng Diyos? Um, hindi, ay, di yan, parang di ako directly in-state, pero, um, sa tingin ko, parang, um, parang ganun na siguro. Um, kasi, before pa yung scene mismo ay may binigay ang Diyos sa kanyang abilidad sa habang nandun pa siya sa Garden of Eden, diba? Parang hindi siya directly sinasabi, pero I think nandun yung pagmamahal ng Diyos sa kanya bilang as a father. So anak siya ng Diyos. Uh, Ulitin ko, if you're going to testify, if you're going to say 'di ba? Kung talagang if we know God, dapat may proof. Kaya nga tingnan mo, hindi tayo pwedeng hindi natin pwedeng ipakilala si Kristo ng ganyan lang. Na parang hindi tayo sigurado. Na bigla na lang tayo magsasabi ng mga salita na wala namang pruweba. Because we need to prove that the word of God is true. And how do we prove that the word of God is true? Bible. By the word of God itself. Mm. So si Adan ba anak ng Diyos? Hello. May proof ba? Meron. Basahin nyo, Luke chapter 3 verse 38. Lalo na sa English. Basahin nyo. Wait. Verse 38. The son of Enos, The the son of Seth. son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God. God for Adam. Mm, O anak ba siya ng Diyos? Yes. He yes, was yes. considered Son of God. Ibig sabihin, God's children, si Adan. Ngayon babalik tayo sa question. Bakit tayo binili?
Why? Why did Kasi anak na what? tayo. Ha? We're his sons. Ha? Hindi, Anak na tayo. anak na tayo, originally. Kaya nga, anak naman niya tayo. Pero bakit nga niya tayo binili? Tapos we sinned. Because of sin. Yan. Kala ko nag-sale tayo. That's Ako the nag- reason why the cross is very important. That's why we are redeemed. Because of sin. And sinabi 'di ba kanina sa worship service na ano ba ang patakaran sa Old Testament? If you sin in the Old Testament, what will you do? Kamatay. Offer. You need to offer. And what is your offering? Animals. Animals. Bakit? Because of, they have blood. Because they have blood. Meron yan eh. Sinabi yan eh. And sabi sa Leviticus 17 verse 11, a life for a life. And sabi doon, nasan ba ang buhay? 11:17. Sa blood. Dugo. Nasa dugo, nasa blood. For the life of flesh is in the blood. Why? Pero bakit ganun, 'di ba? Bakit yung cross? Bakit tayo ni-redeem? Because sin has, kumbaga, dahil nahuli tayo ng kasalanan. And because of that, sabi nga dun sa Romans chapter 6:23, if I am not mistaken, Romans 6:23 sabi doon, for the wages of sin is death. We will die. That's the rules. If you sin, you will die. And because we are sinners, when we die, we will go to hell. Because of sin. Because of sin, dahil ang kasalanan, ang laki ng naging impact nun sa buhay natin. 'Di ba? Bakit tayo mapupunta sa impyerno? Because sin separated us from God. Sin separated us from the love of God. Sin separated us from the life of God. Kaya nga, dahil sa kasalanan, we are considered dead. And paano lang yun mangyayari? Paano lang tayo magkakaroon ng buhay? If the life of God flows again from us, paano mangyayari yun? Dapat yung sin matanggal muna sa atin. That's why Jesus Christ offered himself as the sacrifice for us, to redeem us. That's why Jesus Christ bought us. Binili tayo. Binili tayo doon sa kapangyarihan ng kasalanan. And doon papasok yung word na redeemed. Because we are redeemed, we are not to be sold again. Pag sinabing sold again, saan tayo hindi dapat ibenta? Hindi na tayo dapat pwedeng mabenta pa. Kanino? Sa kasalanan. Kaya nga bilang mananampalataya, kaya nga sabi ni Jesus Christ, 'di ba? Kaya nga nung, 'di ba, if we look on dun sa babaeng nangangalunya, 'di ba? Nung niligtas siya ng Panginoon sa attempt ng mga tao na batuhin siya, Jesus Christ said to the woman, 'di ba? Sin no more. Why? Because you are been redeemed. That's the power of the cross. We have been redeemed by Jesus Christ from the power of sin to the power of the cross. At dahil ni-redeem na tayo,
Dahil sa dugo ni Kristo, tinanggal na yung kasalanan na yun sa atin. And because of that, the love of God is now, kumbaga, pouring, He can now pour, God can now pour His love to us, even His life. Kaya nga as a Christian, we should not sin anymore. Gosh. Kaya nga 'di ba, yung mga sinabi nating what is the power of the cross? Ito yung ginawa ng cross sa atin. After tayong ma-redeem. Yes, we are now God's children. We became God's children. We become righteous. We are free from sin and curse. And we become rich, not in the physical, but in a spiritual way. Ano bang riches yung tinutukoy na yun? Riches that we may know God more. Kaya nga may karapatan na tayo makalapit sa Panginoon, sa Diyos, sa pamamagitan ni Jesus Christ. That is the power of the cross. 'Di ba? Because of the cross, we have life. Kaya nga sabi dun sa Romans chapter 8 verse 35 to 39, 'di ba? Sino na makakapag-separate sa atin? Because the cross is now there. Because the power of the cross is being revealed. We understand it. Sino pa makapaghiwalay sa atin? That's kaya nga maraming tao, even Christians are being separated. Nawawala sila sa kalooban ng Diyos kasi hindi nila naiintindihan yung cross. They think, niligtas tayo ng Panginoon sa kasalanan, period. Yun na yun. But they do not really understand. Hindi nila nauunawaan na hindi lang tayo niligtas. We have been redeemed. Kinuha na tayo ng Panginoon. Pagmamay-ari na tayo ng Panginoon. Kaya nga, hindi na tayo maaaring umalis pa. Kaya nga mauunawaan natin kung gaano ka-importante yung krus. Kaya nga dun papasok na dapat meron tayong pagpapakumbaba. Why? Because the cross did everything for us. Wala tayong ginawa. Wala. Kaya nga, ano ang kasalanan ngayon? Ano ba ang considered kasalanan ngayon? Ay, pagpatay. Hindi, Pagpatay? Kasalanan ngayon. Considered as kasalanan ngayon, di ba? Oo, anong kasalanan ngayon? hindi, pag wala ng faith, Yeah, wala lang faith. Oo. Faith saan? Ang kasalanan ngayon, hindi ka nananampalataya sa krus ni Kristo. yeah, You do not believe in the power of the cross. Yan ang kasalanan ngayon. You do not believe what Jesus Christ did. Yan ang kasalanan ngayon. Kaya mapupunta ang tao ngayon sa impyerno hindi dahil sa pagpatay, hindi dahil kasi inalis na ng Panginoon ang kasalanan natin eh. Sabi nga, binayaran na niya eh. 'Di ba? Meaning counted ba yung future na manggagawa mo? Yes. Counted 'yun. Pass. Everything. Pero hindi reason 'yun para gumawa ka ng kasalanan. Of course, ano bang ginagawa ng kaaway sa atin? The enemy wants us to forget what the cross really meant. Kaya tinutukso tayo. Inaalis yung kaisipan na yun. Nilalayo tayo sa krus. Kaya nga ang ginagamit ng dyablo na distraction sa atin para hindi tayo tumingin sa krus ni Kristo ay ang sanlibutan. Why? Kasi ang sanlibutan ay puno ng kasalanan. Ang sanlibutan ay puno ng lahat ng klase ng kasalanan. And we understand na before we accept the cross, doon tayo naninirahan. Doon, ganun ang buhay natin.
That's why we have fight. Kaya yun ang nagiging laban natin. To deny the world. Kaya dun papasok yung sinabi ni Jesus Christ na ano, 'di ba? If anyone wants to follow Jesus Christ, they should deny themselves, take their cross, and follow Jesus Christ. Follow this. That is our cross. Yung cross na yun, yung cross na yun nire-represent yun yung pag-deny natin sa sarili natin. And yung cross na yun ang nagre-remind sa atin ano ang meaning ng cross ni Jesus Christ. Kaya nga, everyday we need to deny. Dahil lang, sabi nga nung Friday, di ba? Buti pa yung kaaway, hindi tinatamad eh. Lalo nagsisipag. Double time. Nagdo-double time, triple time. Nag-OT si enemy. Oh, di ba? Oh. Multi-jobs. Oh. Samantalang ang mga mananampalataya, nagdo-double time Wala. din ba? Tired. We can check ourselves. Are we also doing double time? Diba? Pa-judge. Kaya nga, kaya na ba nating tumayo? Kagaya ng kapatid natin na ipakilala si Kristo? Grabe. And I think, it's me saying this, but I think he understood what is the power of the cross. Kasi hindi siya takot eh. Experience niya. Diba? Tayo. Do we really understand the power of the cross? Or we're just starting to understand it? Introduction part. Yun kasi ang malaking tanong sa atin eh. Madali kasing sabing, naintindihan ko na ang cross. Ganun pala yung cross. Parang gano'n. Pero, the way you live your life, talaga ba na naintindihan mo ang cross? Kasi kung naintindihan mo ang cross, I think your life will be changed. Talagang wala ka nang ibang gagawin kundi ipakilala si Kristo. Na marami pa mga tao, marami pa mga tao ang makakilala, makarecognize, maka-understand ng kapangyarihan, ng significance ng krus ni Kristo. That's why ako nalulungkot ako kahit ngayon eh. I'm sorry to say this, siguro okay. I just want to be honest. Gusto ko lang i-open pero I think dapat nalulungkot ako kasi of course hindi tayo kagaya ng ibang iglesia. Hindi tayo big church. We are not mega church. Pero I think if kung magtutulungan tayo na ipahayag para ipakilala, ipahayag ang krus si Kristo, magagawa natin eh. Pero sad to say, even tayo hindi natin magawa. Schools. Not even schools. I think kulang pa. Hindi ko masabing kulang pa eh. Feeling ko nga hindi nga considered kulang pa eh. Diba? Sayang. We should really now, kumbaga, dapat ito na yung times na talagang siguro, ito rin yung nagiging reason bakit I can say na bakit parang tinatamad ako. Kasi parang ang hirap, parang feeling ko wala akong katulong, walang kasama. Kasi kung talagang naunawaan natin ang krus, hindi lang tayo mag-aamin. We will spread the word. We will share it. We will let all the people know and understand this is the power of the cross.
And I think kulang pa. Kailangan talaga nating mag-double time now. Kasi hindi naman natin to ginagawa para magparami. We are doing this because we love God. We love Jesus Christ. And if we really understand, we know Jesus Christ, we will let the people know Him para makilala siya. Kaya ang ina-encourage ko kayo, you also need to share. You also need to share the message of the cross. We all should share. Kaya sana po sa mga nakikinig, wag po kayong mahiya. Please share the message of the cross through your social media platforms. Kung naiiya kayong lumabas, open. I-share nyo. Parang awa nyo na. I-share nyo. Wag nyong pusuan. Wag nyong i-thumbs up. Wag nyong i-like. Dahil ang word of God, hindi nila like. Sinishare. Kailangan na po natin maging matapang. Ang word of God, hindi po nila like. Kailangan natin itong i-share. We need to be bold now. Kung yung mga tao nga, nagrarally dahil sa tax eh. Diba? Galit na galit sila. Porsigido silang, diba? Kung sila porsigidong mabago ang Pilipinas, hindi ba dapat mas porsigido tayo na makilala ng mga tao sa Pilipinas si Kristo? I think this is now the time na maging bold na rin ng church. We need to be strong now. Kasi gumagrabe na. And I think, sad to say, I think na-overwhelm ng sanlibutan ang mga mananampalataya ngayon. Dahil nangyayari. Yeah. Of course, there's still fear in me. May takot pa rin sa akin na humarap sa mga tao. Siguro talagang wala pa. But I'm still continue on praying. Kasi kailangan ito na eh. This is now the time. Dapat tayo rin eh. Oh. Ito na yung time na kailangan maging matapang tayo sa pagpapahayag ng hindi yung magpo-post na lang tayo ng ganyan. No, let ito na yung time na dapat tayo ang magpaliwanag sa mga tao. We need to let them know the power of the cross. Hindi yung itatype lang natin, the power of the cross. Maintindihan na ba yun nun agad? The power of the cross. Nilagay mo lang. Ano yun? 'Di ba? Oh. That's the main verse. 'Di ba? Tinype mo lang the power of the cross. Ano yun? Kung mag-comment kaya ako, ano yun? Anong power po yun? Super Saiyan 3? Kaiju number 8? Yung po ba yung power? Hindi ko po kasi, di ba? Nagigets nyo ba? Nag-post ka lang pero hindi mo pinaliwanag. Title lang. Pinost mo lang yung title. I think it's now the time that we tell them bakit natin nilagay yun. Diba? Bakit natin pinost yun? Bakit natin siya bakit may kapangyarihan yung krus ni Kristo? It's now the time. We really need to change. Kumbaga, sabi nga hindi ko alam yung tamang word, pero we need a radical change. Kumbaga talagang
pagbabago talaga. Hindi na tayo dapat yung mga mananampalataya nakaupo lang. Ang lawak-lawak ng platform. We should really speak now. Diba? Hindi dapat sa church tayo maingay. Dapat sa labas ng church. Oh, yeah. That's the truth, I think. Hindi dapat sa loob ng church maingay. Dapat sa labas. Kasi ang pangit, ang ingay natin sa loob ng church. Pero pagdating sa labas, tahimik naman tayo. Super. Naka-silencer. Yeah. Silent mode. Diba? Ang pangit naman nun. It's now time na dapat ang church maingay sa labas. Kasi ganun ang nangyari sa Acts eh. Ang church maingay sa labas. Kaya sila nag-spread. Why? Kasi na-understand nila yung cross ni Jesus Christ. Kaya nga si Paul, 'di ba? Tingnan natin mga letters pa lang ni Paul. Grabe ang ingay niya sa labas ng church. I think the same way dapat ganun na rin tayo. We need to become noisy outside the church. 'Di ba? To proclaim the gospel of the cross. 'Di ba? Ayaw nyo ata, ang tahimik nyo ah. Right. Man. Oh. Ano? Wala, parang ang tahimik nyo ah. Oh. Di ba nag-ingay na kayo sa ano? Di ba ginawa nyo na yan? Nag-ingay na kayo sa Alabang? Oh, yeah. Sinita pa tayo. Oh. Sinita pa nga eh. Nag-ingay ba talaga kayo sa Alabang? Ingay lang. As ingay. As in, ingay lang talaga. Diba? I think that's a start. Kung nagawa nyo na sa Alabang, ipagpatuloy. Mag-ingay kayo sa Alabang. Oh. Ang tanong, anong ingay ang ginagawa ninyo? Oh. Ingay ba na pinapakilala si Kristo? O ingay na haruta? Oh, ano ba? Kaya sita kayo ng guard eh. Diba? I think dapat may ganun eh. I think maganda yun na lumabas kayo. Kaya nga mas maganda may trucks kayong dala. Magpagawa kayo ulit. Kailangan na nating mag-ingay. And to turn off the silent mode. No. Kailangan na mag-ingay ngayon. We need to proclaim the power of the cross kung naintindihan natin. 'Di ba? Lagi natin naririnig yan. That's the gospel of the cross. That's the gospel of the cross. Eh naririnig lang yung gospel of the cross sa loob ng church. Oh, sa labas ba ng church yan ng bukang bibig natin? Oh. 'Di ba? We need to change now. We need to talagang ano talaga. Oh. Kaya nga yung mga kabataan natin sa church dapat ano na rin eh. 'Di ba? Kabataan na dapat. I can say hindi lang dapat kabataan. Pero Yeah. if you are part of the church, if you're part of the body of Christ, you are, kumbaga, tawag dito, you are also enabled dapat to share the gospel of the cross. Dahil walang age na restriction sa church sa pag-share ng gospel. Jesus Christ nga, 12 years old eh. Diba? So, walang age. So, lahat talaga. We need to share the gospel of the cross. Wag na. Sige, tumahimik na lang tayo. Tumahimik na lang tayo.
Joke lang. Mag-ano na lang tayo. Tumahimik na lang tayo. Mute na. Oh. We need to ready. Of course, we need to ready. Kaya nga, yun nga kasi yun eh. Kaya tayo nag-aaral sa loob ng church. That's the purpose. Bakit tinuturo yun? Bakit sinishare yun? Why? Yun ang preparation natin. Kaya nga pwede nating sabihin, para sa akin ang worship service, parang schedule ng pag-aaral sa Review. klase. Because it is the time that God speaks to us. Kampiyan eh. Kaya nga through worship service, dun pa lang tinuturuan na tayo ng Panginoon. Ang tanong, lahat ba sa classroom na estudyante nakikinig? Wag na tayong lumayo, hindi lahat po na estudyante nakikinig. See it Oh, from us Tulog. po. Hindi lahat You ng can see it. estudyante nakikinig. Same thing sa church, hindi lahat po ng mananampalataya nakikinig. Pero You can see it from us. tayo, kung talagang nauunawaan natin at nananampalataya tayo, we considered ourselves as student. Diba? Because Jesus Christ is the teacher. So, we should consider ourselves as student na dapat talaga tayong turuan. Oh. Kaya nga, di ba lagi sinasabi ng mga pastor natin, ano ang pruweba na naiintindihan mo ang salita ng Diyos? You can speak. You can share Share it, mo. you can speak it, you can teach it. Hindi pwedeng, amen, ka lang ng amen. Hindi siya, anong tawag doon? Hindi sign yun na naintindihan mo na. You should share it. Tapos, Sa Sunday, gawin na ba natin yon? Hanggang August 22 pa palang kasama ko sa bahay si Ate Jack niyo eh. Kailan na ba? Bumalik na? We need to Festival ulit. laptop. Hindi, Kabay kailangan na tayo sa church. Kahit Oh, sa atin lang. lalo na sa inyo sa mga kabataan. Oh, kamusta ang meeting kaganina ng mga kabataan after ng worship service? Ay, sorry, wala palang meeting. Mali. Last week pala. Wala yun. po. Oh, Sikren. 'di ba? Oh. Hindi siya constant eh. Dapat talaga may tayo na every Sunday, kung ito ang program, magsama-sama tayo. Ano bang naintindihan natin? Oh, may mga questions ba kayo? May hindi ba kayo naintindihan? Kailangan magkaroon ng clarification. Oh. Yung problema, kayo rin ata ang hindi nakakaintindi kaya hindi kayo nagsasama-sama. Oh. Right. Kung gano'n ang nangyayari, dapat tumawag kayo, maghanap kayo ng pwedeng makatulong sa inyo na elder, na worker. Kaya nga, ang dami natin pwedeng gawin. Hindi pwedeng matapos ang pananambahan na wala tayong alam. Tatapakin ka namin. Kailangan na nating magseryoso. 'Di ba? Hindi tinitignan diyan na sino bobo, sino matalino. Ang kailangan natin malaman na meron tayong naunawaan. Because as a believer, we should tell what we hear. Kaya nga yan din ang natin ang I can say proof natin if the Holy Spirit is in us, because the Holy Spirit will speak to you. At anong gagawin ang ginawa ng Holy Spirit kay Jesus Christ? The Holy Spirit leads Jesus Christ on what He will do. Ibig sabihin, if the Holy Spirit is in you, the Holy Spirit will also tell you things na dapat mong sabihin. Kaya nga, ang isang mananampalataya na pinanguna ng Espiritu Santo, hindi pwedeng tahimik. Lalo na kung may papasabi ang Espiritu Santo.
Kaya naalala ko tuloy, yung kapatid natin na mayapa, may napanood akong encounter niya na may lumapit sa kanya, Christian nagtanong, matanda. Tapos sabi ng matanda, ang sinabi daw ng Holy Spirit sa kanya, humarap sa kanya tapos hamunin siya ng suntukan. Yo, Ah, you know. Iba, ibang spirit ata yan. kaya nga, di ba? Really? I'm Ngayon ko lang sure. nalaman yun na utusan ka ng Espiritu Santo makipagsuntukan. Ano kaya next fight ko? Di ba? Parang, really? Is that Holy Spirit? O Spirit na hindi holy? Di ba? Unholy Spirit. We are not judging pero hindi ganun eh. Layo. Di ba? Because the Holy Spirit is the Spirit of truth. Hindi siya fighting spirit. Kahit spirit. Maling spirit. Spirit. Di ba? Tayo, anong spirit ba tinanggap natin? Silent spirit. Fighting spirit. Spirit bomb. Spirit bomb? Oh. Ano spirit? Diba? That's why we need to check. Oh. Kaya siguro yung kaya tingnan mo yung yung Nepal, binobomba nila yung gobyerno nila, yung spirit bomb tinanggap mo. Spirit bomb ata yun. Ay hindi, bomb. mga daw yun, mga nakama yun, di ba? Ano ba spirit meron doon? Nakahama. Gam-gam spirit ata yung natanggap ng mga yun. Di ba? Para friendship. Oh. Friendship Spirit of friendship ata tinanggap ng mga yun. Pero kidding aside, di ba? Dapat ganun talaga tayo. We need to speak. May naalala tuloy akong kanta. Matagal na yun eh. Matagal lang kanta yun. Tinutugtog ng mga kabataan yun noon, na kasabayan ko. Yung kantang Speak Life. Christian song siya na yun ang title, Speak Life. Ngayon ko lang naalala. Noon pa yun. Noon siya tinutugtog. Ngayon hindi na. Yun na Banini speak. Di ba? So we need now. Kaya nga talagang we need to check our hearts. Kung tama pa. Kasi na nakakaya. Para sa akin. Kasi katulad ng kanina parang di pa naintindihan talaga yung power of the cross. Kaya may chance pa rin tayo eh. Kasi mapalad tayo. Meron tayong mga worship service na pwedeng ulitin. Diba? It's hard. We can, kung may mga tanong tayo, may hindi tayo naintindihan, pwede nating pakinggan yung mga worship service ulit. Kaya lang, minsan, yun nga eh. Dahil ba ganun tayo ka-proud? Pag umupo tayo ng worship service, okay na. Okay na, naintindihan na. 1.5 hour na. Opo, isang upuan lang yan. Isang upuan lang yan. 1.5 hour Kaya minsan nahihiya ako nakupo sa harap kasi lagi akong puyat eh. Lagi akong nakakatulog. Kasi talagang pag pumipikit talaga ako, bumabagsak talaga yung mata ko kasi pagod na pagod na. Pinipilit kong wag pumikit pero hindi kaya. Sleeping spirit yan. Kaya nga eh. Kaya nilalabanan ko talaga. Nagre-repent ako. Kinakas out ko siya. I pray kasi nakakaya. Nasa harap ako. Kasi gusto ko talagang makinig. Gusto ko makinig. Kaya lang pag sumara yung mata ko, nagbablank para patitenga ko nagko-close. Oh yeah. Hirap. Sa akin nadidistract. Parang, ano assignment ko ulit? Sabi magko-connect na. Connect. O nga pala, may tuturo. Mahirap eh. Diba? That's why, we really need to pray para
maging maayos tayo. Especially now, 'di ba? Ang head pastor natin nasa Korea. We're ready. He's praying na magkaroon talaga tayo ng maayos na, 'di ba, program. Of course, kung lolobin ng Panginoon 'yun, hindi lang 'yun ang dapat i-ready, maging tayo, 'di ba? Kasi aanhin mo ang program kung kung mismong ikaw hindi ka naman susunod doon sa program. So we need to check ourselves talaga, 'di ba? So okay na. May Hirap mga pala. tanong pa kayo? May clear na ba? Medyo nag-grasp na ba natin yung understanding doon sa cross? 'Di ba? But Kasi ang kailangan eh. problema nun talaga yun, tumatanggap eh. Hindi natin kailangan, sa totoo lang, naging ganun din ako na, pag sinabihan kasi natin, Baka di na hindi kayo. natin, hindi natin problema yon. Ang sinabi lang ng Panginoon sa atin, we need to speak the word. Nasa kausap na natin yun kung tatanggapin niya o hindi. Siguro yung problema ko yung pride of life. Na lahat naman tayo ganyan, ayaw nating mamatay. Hindi, parang, hindi naman. Parang ano ba? Dun pa rin yung pride ng old self na, kaya yan. Kaya nga kailangan nating i-deny eh. Di ikaw yan eh. Oh. Di. Parang ano yan. Tag dun. Ano sasabihin nila pag sinabi mo yan? Wala, Ganyan ka. kaya nga ano eh. Kaya nga doon papasok na ano ba talaga? Decided sino ba talaga sinusundan mo? 'Di ba? If Sarili if mo nga. if you're going to follow Jesus Christ, then you should be aware na ganyan ang mangyayari kasi sinabi ni Jesus Christ 'yan. Yeah. Oh. Kaya nakakalungkot yung naalala ko na naman isang kapatid natin. Ang sipag-sipag nung revival. Tapos nung nabautismo nawala. 'Di ba parang, why? Kasi hindi niya naintindihan. Ngayon, hindi siya mahanap. 'Di ba? Blessing Parang, yun. 'di ba? Nakakalungkot, 'di ba? Kaya sumagi sa isipan ko, ba't ganun, Lord? Nung hindi pa nababautismo ng sipag. Nung nabautismo, nawala. So, mas maganda ba maglingkod ng hindi nababautismo? 'Di ba? Minsan nga parang gusto ko na itanong kay Pastor Manny na, Pastor, mas maganda ata, hindi na lang magpabautismo. Kasi ang sipag. Nung nabautismo, nawala. Wala. Hirap talaga. 'Di ba? Bilis lang. Ang bilis. And sad to say, parang sorry pero parang wala tayong concern sa mga nawawalang kapatiran. Yung mga hindi na nagpaparamdam, parang wala tayong concern. Which is nakakalungkot. Kaya kailangan nating magbago. Ang ginagana lang eh. Isa lang yan. 'Di ba? Kailangan natin mag-change talaga. Ay. Wala, ganun talaga. Magkakaroon talaga tayo ng ganun kung talagang yung pag-ibig ni Jesus Christ nasa atin. Unless wala yung pag-ibig ni Jesus Christ, hindi tayo magiging kagaya ni Jesus Christ talaga. Mahirap. Mahirap talaga. Kaya hindi tayo nagkakaroon ng concern sa kanila kasi hindi natin sila love. Yun ang masakit. Tama yung sabi ni Pastor na maganda talaga. Kung pwede lang eh. Araw-araw, kakasama lang kayo sa church. Oo, kung pwede lang. Nag-aaral ng Word of God. Kaya nga yung iba dyan, di ba, may sariling bahay, ayaw nang umuwi. Yeah. Wala po ako pinapatamaan. Ewan ko, may sarili siyang bahay, pero ayaw. Yeah. Ay ko. Ay ka. Real talk.
Charot. It's hard. Kasi ganun yun. Ganun talaga yun. 'Di ba? Oh. Bago ka sana umalis sa bahay nyo, naipakilala mo ba si Kristo? Huwag mo naman kalimutan yung bahay nyo. Ah, natutuwa ako ngayon kasi yung kapatid ko, yung isa kong kapatid na babae na nasa Cavite, every instances na, sorry, um, hindi naman lagi, pero lagi kami ngayon nag-uusap sa Facebook, sa Messenger, about Word of God. Nakakatuwa. Nagkakaroon kami ng discussion, nagtatanong siya, um, kasi nagde-devotion siya. Nakakatuwa na kahit na hindi kami magkasama, magkalayo kami, nagkakaroon kami ng discussion hindi bilang magkapatid sa laman, kundi bilang mga mananampalataya din. Nagkakaroon kami ng conversation, like for example, tinanong niya sa akin, bakit dalawa ang puno sa garden? Bakit may tree of life tsaka tree of the knowledge of good and evil? Ang ganda ng mga discussion namin na nagpapasalamat ako, you know why? Kasi hindi ako, alam ng Panginoon, hindi ako pwede magsinungaling. Hindi na ako nakapag-prayer eh. Hindi na ako nakapunta sa church. So, naging tamad ako. Pero, nag-decide kami ng wife ko ngayon na every afternoon sasabay na kami sa church para mag-pray. Sasabay kami dito sa bahay. Pero, dahil dun sa nangyayari sa kapatid ko, nagkakaroon ako ng time na mag-aral ng salita ng Diyos. Nagkakaroon kami ng discussion eh, ng tanungan. Sana may ganyan din ang kapatid. Sana all. Sana may ganyan din ang kapatid Ang sarap ng ng Si Jonathan may ganyan diskusyonan. kapatid eh. Ewan ko. Yung assignment nyo ba, nagawa nyo? Di ba may pina-assignment ako sa inyo? Oh no. Oh. Kung sasubmit. Oh, May anong pass assignment na. yun? No. Oh. Gagawa. Anong assignment yung pinagawa ko sa inyo? Ministry with family. With Oh. family. Family. Oh, ano, nagkaroon na ba kayo? Kahit na movie watching, na nagkakaroon kayo ng diskusyonan? Nagkaroon kami one time na post ang pinag-usapan namin. I think Friday na ata eh. Pinag-usapan namin. Ay hindi. Sunday ba yun? Sunday ng gabi, pinag-usapan namin yung pinag-aralan namin kanina, which is about yung nag-start off yun sa malaking bahay eh. Siyempre, yung father ko na na naka-concern about ano ba gagawin niya sa bahay niya. Parang since alam mo yun, naturo sa atin how kahit what we own or in our simple things, diba, na you can see yung old self natin. Ayun, kasi gusto natin palakihin, design. So, ano, kahit yung father ko na guilty. Parang, ano gagawin ko sa bahay ko? Ano, benta ko na lang to. Sabay, ano ka? Diba? So, nagkaroon ko parang parang, nagkaroon ko yung discussion na mahirap, ano man, it's hard talaga yung old self. Okay, Jan. Ay, si Jan. Meron na? Bis sa mga sariling buhay yung mga kasama dito. Like, Taray. Dapat magkaroon pa din. Kailangan, kasi sayang eh. Actually, masarap siya na nagkakaroon ng ganong diskusyonan na hindi naman kayo nag-aaway, pero ang dating kasi para na rin kayo nagkakaroon ng Bible studying family. Ang ganda, sa totoo lang. Ang sarap ng ganon. Dapat nung may sakit ka, tanungin mo, guys, ano natutunan nung Friday? Wala ako eh. Ganun, kahit ganun lang oh. Sayang Ma, kasi, di ba? anong natutunan mo, ma? Oh, dapat dapat may mga ganyan tayo lagi kahit na weekly. Oh, kahit na isang beses lang. Actually, dapat mga kabataan magkaroon din ng ganyang assignment eh.
Oh, 'di ba? I-announce mo nga sa ano, sige nga sa Sunday nga mimitingin ko Alam nga mo? kayo. Sabi mo akong ano, makipag-usap ako sa inyo, sa mga youth kamo. Sabi niyo sabi ni Brother Michael, may gusto siyang ano, makipag-ano siya magiging special guest niyo sa groupings niyo sa Sunday. Sabi niyo ihanda ang mga sarili. Ihanda ang mga spirit. Sabi mo ihanda yung mabait spirit. Mga old self, itabi mo na. Itabi mo muna guys. Kamayan nyo na i-reveal yan. Sige. Bilang pagtatapos, sige, Brother Jan, ikaw na mag-end ng prayer natin. Alright. Tayo po yung pagkain mo namin. Ang sa mga patay, kami mga nagpapasat na sa gabi at patuloy kami binabayan mga oras at patuloy niya rin kami mga gabayan mga sa pagkat na mga na pagkatama na nagagawin na mga gawain ito mga patuloy kami gabayan mga na may protection mga at gabay ng Espiritu Santo mga at patuloy niyo kami mga tulungan i-share ang iyong pahayag sa pamamagitan sa gawain at tama at patuloy na mabuksan ang mga puso ng mga nakikinig pati na sa amin tulungan kami mas din po unawaan ang mga salita at tulungan ang mga nahirapan upang maunawaan nila ang mga salita uh, patuloy kami magagawin in Jesus name we pray. Amen. Amen. Sige po, magandang gabi po sa ating lahat. God bless. Jeez. Jeez. Kaya nyo